Can a woman be a pastor? Pwede ba na ang babae ay magkaroon ng spiritual authority sa church, maging leader ng church, at magkaroon ng authority sa pamilya? Ang sagot po ay, oo. Yes, pwedeng gamitin ang mga babae. Pero merong bersikulo sa Bible na ito lagi yung dinidiin kaya maraming nagtuturo na hindi pwedeng mangaral ang babae or mag-handle ng isang church o magkaroon ng authority sa pamilya. 1 Timothy chapter 2 verse 12, hindi ko pinahintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangan tumahimik lang sila. Sabi ng English version, and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. This question is very confidential. Can a woman be a pastor or have an authority to lead the church and to lead the family? Confidential po yan kasi marami po ang ayaw po sa batas po na yan o sa doktrina na yan. Kasi dahil sa direct na utos ni Pablo sa senaryong ito. Bakit po? Kasi nagkakagulo ito. Tandaan po natin, merong culture barrier. Yung culture barrier, mga kapatid, kung hindi natin maintindihan bakit pinagbawal ni Paul yung mga babae magsalita that time, kasi nagkakagulo sila. At ang pagkakagulo na yon ay yung mga alamat, mga haka-haka, na inilalagay sa simbahan. Ngunit, ito yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng division kaya hindi pinapagamit ang mga babae ngayon sa mga Christian. Dahil po sa verse po na yan. At yung verse po na yan, hindi po hermeneutics ang dapat gamitin. Tandaan nyo po, hindi dapat tayo nagbibigay ng statement o doktrina na magtuturo sa maraming tao na hindi napag-aralang mabuti ang Biblia. Tulad na lang po mga kapatid ng polygamy. Nakalagay sa Bible maraming asawa si Solomon. Pero applicable ba siya? Beneficial ba siya? Kaya nasabi ni Pablo na bawal gamitin ng mga babae sa simbahan that time sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 kasi po nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo pagdating po sa mga paniniwala at hinahaluan ng alamat. Sino naglalagay nun? Mga babae. Kasi yung mga babae that time walang pag-aaral patungkol po sa Torah. Jewish culture, mga lalaki lang po ang dapat mag-aral kaya sila lang ay may kakayahan na makapagturo at able na magturo sa simbahan. Sila rin yung binigyan ng authority para mag-lead ng church kaya bawal lang babae. Pero sa panahon natin, tingnan nyo na lang yung presidente. May ginagamit na babae. Yung mga single mom. Kung spiritual authority at authority sa family, hindi po usapin dito kung sino yung mag-lead. Paano kung walang tatay? Paano kung walang pastor at namatay yung pastor? Sino yung papalit sa simbahan? Yun yung sinasabi ko mga kapatid, na merong culture barrier po dito. Na kailangan natin inuwain yung kultura sa panahon na ito na hindi pinapayagan ni Pablo dahil yung mga babae that time hindi nakapag-aral. Sa panahon natin ngayon, marami na pong nakakapag-aral na babae at able magturo. Paglilinaw lang to kapatid, na hindi pwedeng mag-contradict yung sinasabi ni Paul doon sa Old Testament at New Testament. Biruin nyo po, marami pong sinasama ngayon ng mga doktrina pwedeng uminom. Tandaan po natin, yung moderate drinking, hindi po pwedeng apply sa atin ngayon. Kasi kung titingnan natin yung kultura noon, na sinabihan niya si Timoteo na pwedeng uminom kahit konti dahil may sakit siya sa sikmura. Kasi po contaminated yung tubig that time. Ngayon po malinis na, may alkaline, purified at mineral na po. Kaya hindi na tayo pwedeng uminom ng alak kasi nagkokos yan ng pagkalasing. Pagkakagulo. It's a sin mga kapatid. Malinaw may culture barrier po, di ba? Kaya nga pagdating po sa Old Testament, kung spiritual authority, ang pag-uusapan po natin na hindi pwedeng mag-lead ang babae, si Esther, si Deborah, di ba naging ruler ng Israel. Sila yung naging hukom, naging mga reyna that time. Again, kaya nami-misunderstand po yung verse po na yan. Kasi hindi alam yung buong konteksto, hindi alam yung buong prinsipyo, at hindi alam yung cultural background. O dahil kasi may cultural barrier, kaya pinagbawal o bakit pinapayagan that time. Explain ko lang mga kapatid, kaya hindi basta-basta nagbibigay ng explanation or nagtuturo ang hindi alam ang buong konteksto, ang cultural background, ang hermeneutics, at yung paano yung exegesis, kahit yung mga prinsipyo ng Diyos noon. Kapag hindi mo alam to at bigla ka nagbibigay ng paliwanag, magkakaroon ka ng problema. At ito yung ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya nga hindi dapat tayo nagbibigay ng statement at nagbibigay ng paliwanag if we are cherry picking the verses. Ngayon maintindihan natin bakit sinang-ayunan noon, bakit pinapayagan noon, tapos bakit pinagbabawal noon, at bakit pinagbabawal pa rin ngayon dahil sa mga bagay na yan. Dapat tama yan. And guided ka ng Holy Spirit. Mga bagay lang po yan mga kapatid na confidential na tanong na dapat alam po natin yung isasagot. At alam natin kung paano
tingnan at basahin ang Biblia. Yan yung mga confidential na tanong. Pwede bang uminom ng alak ang Kristiyano? Kahit sinabi ng Bible na pwedeng uminom that time, alam natin yung cultural background po nun, kung bakit pinayagan. Sa panahon natin, hindi na applicable. Pwedeng magpatato. Alam natin yung background noon, kaya hindi pinapayagan ng Diyos. At bakit hindi pa applicable sa atin ngayon? Hindi to makakasama o maapektuhan ang ating kaligtasan. Pero pagka nagsabi ka ng mali, kahit isang detalye lang, magkukos ito ng division. Magkukos ito ng hatred. Magkukos ito ng quarrel, anger. Magkakumit ng kasalanan po ang lahat na makakatanggap. Kaya kailangan maingat po ang mga mangangaral pagdating po dito. So alam nyo na kung bakit hindi ako basta-basta pumapatol po sa question. Dapat nga po hindi ito nasa social media. Kailangan maayos po itong pinapaliwanag. Again, ang mga bagay na ito ay hindi makaka-apekto at makakaalis ng ating kaligtasang nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Pero magkukos ito ng division sa body of Christ. Hatred sa mga mangangaral na ayaw pakinggan yung turo pagdating sa mga tanong na ito. Kasi yun ang gusto ng kaaway, pagsabong-sabongin. So alam nyo na merong behind po dito. Pero kailangan maging guided tayo ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya mahirap magbitaw ng mga bagay na pwede ito, pwede ganyan, hindi pwede ito, hindi pwede ganyan. Kung hindi ka pastor. Imaginin mo na lang, kung ikaw ay pastor, papayagan mo lahat magpatato kasi naniniwala ka sa tattoo na pwede at hindi makapagtanggal ng kasalanan. Magpatato ka sa mukha, magpatato ka kung saan-saan. Sabi ng Bible, si Paul mismo nagsabi, piliin natin yung kapuri-puri, kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sige, kung ikaw ay pastor, pwede mo bang sabihin sa buong kongregasyon mo na hindi pwedeng magsalita ang babae? Hindi pwedeng makasama sa paglilingkod. Pero si Paul, puro kasama niya sa paglilingkod, mga babae. So, hindi pwedeng mag-contradict yon, mga kapatid. Pakinggan mo maigi to, kapatid. Napakadali lang magbitaw ng mga doktrina at sabihin sa mga tao na gawin mo lang ito kasi ito ay nakalagay sa Bible. Pero katanggap-tanggap pa sa harapan ng Diyos. Madali lang magbitaw na saraduhan mo yung mga bagay na ito kung hindi ka nangangalaga ng simbahan at nagtuturo sa mga tao. Yung wala kang care, basta sasabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin at kulang ka sa kaalaman. Napakadali lang natin magbitaw ng salita at ng doktrina sa mga tao kung hindi tayo pastor. I hope na unawaan nyo ako, mga kapatid. Kasi kung sasabihin natin na hindi pwedeng gamitin ang babae sa simbahan o hindi siya pwedeng maging pastor at yung babae hindi pwedeng magkaroon ng authority nagmumula sa Panginoon para mag-raise ng pamilya, paano na lang yung mga walang asawa, mga namatayan at hindi na nakapag-asawa yung babae dahil namatay yung kanyang asawang lalaki? Sinong tatayong tatay? Yung nanay. Hindi ko maagrihan po yung doktrinang ito dahil contradict po talaga ito. Mga kapatid, hindi ko po ini-inject sa'yo o ini-influence sa inyo yung tama ito, maliin nyo na lahat yung napakinggan nyo. No po, hindi na natin matatanggal po na napakinggan nyo yung mga bagay po na yun. What I'm trying to say is, nasa huling panahon tayo na gagamitin ng Diyos ang mga tao, bata at matanda, babae at lalaki. Hindi division ang gusto kong makos po ng video ito. Pakinggan natin yung sinasabi ng Banal na Espiritu. Pakinggan po natin at unawain natin kung ano yung sinasabi po ng Bible. If a woman can be a pastor, can have an authority to lead church, kapag sinabi natin hindi at hindi effective yung mga babae, mga pastora, hindi ako naniniwala. My pastor is a woman. He taught me a lot of way how to be a pastor, how to become a pastor. Hindi nga ba talaga pwede ang babae na mag-lead ng church kahit ng pamilya? I don't think so. Kasi wala akong tatay at hindi ko nakasama sa paglaki ko. Pero meron akong nanay na pumalit po doon yung pagkakaroon ng spirit father. Nasa kanya yung full authority. And he taught me a lot of way to survive in this life. Yung aking magulang nagdidikta at nagbibigay ng utos, palo, ng pangangaral. Ganun din yung aking pastora. Can a woman be a pastor? Can a woman be a leader of a family? Yes. Hindi ko naisugatan ang puso ninyo, but the truth will set us free. Yun ang katotohanan na magagamit ang lahat sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng Panginoong Kristo. Kasi gagamitin ng kaaway yung mga bagay na yan para pagsabong-sabungin ang mga Kristiyano, ang body of Christ. Pero wag po tayong magpadala sa mga bagay po na yan. Mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Sana nakatulong sa iyo yung video na ito. God bless you.